Hello guys! Welcome back to my channel. Ayan, for today's video, pag-uusapan natin ay may kinalaman pa rin sa utak. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay subscribe nyo po ako at pinutin nyo rin po yung notification bell dyan sa baba para ma-update po kayo kapag nag-upload po ako ng panibagong video. So ayan, let's start. Ang topic natin ngayon ay worst experience ko na ginawa ng nangutang sa akin. Yung number 1, tinakasan ako. So ito, shoutout ko si ma'am. Hello ma'am, shoutout sa'yo. Sana bayaran mo na ako kasi ayan. Tinakasan mo ako, di ka sa akin nagpaalam. Kaya tinakasan eh, no? So ayan, ito yung tao na pag-ataos ng utangan, tatakasan ka. Sample nito, itong sabi ko nga sa inyo. Ginawa nito sa akin, umutang sa akin kahit di ko kilala. Dahil sa tiwala naman ako, dahil sa profession niya, ay nagtiwala ako sa kanya. So, after a couple of months, yung pagbabayad niya, usapan namin daily kasi meron siyang negosyo din daw. Kaya, ayun, pinautang ko siya. Tapos siya nagtatrabaho. So, yan, pinautang ko siya dahil sa tiwala ko. Ayun. Hindi niya ako mabayaran ng daily. Nag-weekly na siya. So, ayan, niyaya ko lang. Kasi okay. Tapos, nangyari noon, hindi na namin nakakabayad. Bihira, mga once a month, hindi na lang siya nagbabayad. So, yun, yung mga sumunod na nakakabayad pa siya, mga pang 3 months na, hindi na. Ang ginawa ko dito, binarangay ko, doon kami sa kung saan-saan. Ayun, nagbayad lang siya 1 beses. Katapos noon, hindi na naman siya nagpakita. Hanggang ibinaba ko na yung pagreklamo, hindi na dito sa lugar, sa lugar namin na to. Binaba ko na sa bayan. So, kaso nga lang, after nun, nakailang usap kami doon, hindi niya pa rin tinupad yung kanyang pangako doon. Ano nangyari, nung nagpalapuli ako sa baba sa bayan, para ipalap yung case na yon kasi hindi pa nga tapos, nalaman ko na lang nakaalis na siya ng bansa. So, ganun to katindi. Ako ngayon, after ilang months, 2 or 3 months, may nakapagbalita sa akin na bumalik na uli siya. Pero hanggang ngayon, di pa rin talaga to nagpapakita sa akin. Ayan. Number 2. Ito, inaway ako. Ayan nga. Na-experience ko to na inaway-away ako nung sinisingil ko. Kasi, yung pera daw na yun na, kasi nangyari, kumuha rin ako sa kanya ng isda. So, ayun, yung isda na yun, may paninda kasi siyang isda, para makabayad siya sa akin, inisip ko na, kuhaan ko na lang ng isda, para mabawasan yung utang niya sa akin. Ano nangyari? Inaway-away ako kasi hindi niya daw yun puhunan. Kailangan ko daw bayaran yung 200 na nakuha ko. Samantalang yung utang niya sa akin, 1.5. Diba kung tutuusin, mas okay ngayon yung kumukuha sa'yo ng item kasi unti-unti mababayaran eh. Hindi eh. Inaway niya pa ako. Ibig sabihin, wala talaga siyang planong magbayad. So, ganun to katindi. Hello, shoutout sa'yo ate. Nagtitinda ka ng isda dati dito sa atin. Pero ngayon hindi ko na siya nakikita. So, ayun, siguro na karma na. Yan. Nabili tayo. Punta tayo sa number 3. So, ayan. Black ako sa FB. So, ayun. Ginawa nito sa akin. Pagkatapos ko i-follow up kasi pangako ng pangako. Nalaman ko na lang, nakita ko na lang pag message ko dun sa kanya, naka-block na pala ako. Ginawa ko pa nito, screenshot ko pa yung block na sa akin eh, sa FB ko. Tapos, hindi ko naman pinakita yung pangalan. Ata nun. So, ayun. Siguro, nalaman niya sa kakilala na ganito. Nag-message siya sa akin sa cellphone ko na. Sabi niya sa akin, magbabayad naman ako sa'yo. Na galaw lang nung anak ko yung cellphone ko, kaya na-block ka, parang ganon. So, kung na-block ako, alam niya na palang na-block ako, di sana, pa-remind niya uli ako. Ni-add-friend niya uli ako. Pero hanggang ngayon, wala pa. Saka wala pa rin bayad na inabot sa akin o pinapadala sa akin. So, ayan, tindi, diba? Yan. Number 4. Ito yung mga scene mode lang. So, hindi ka nga blinak, pero pag nagme-message ka sa FB o sa magte-text ka, babasahin lang, after nun, wala na. Wala ka man lang reply na marireceive sa kanya. Number 5, pinaasa ka lang. So, ayan. Madalas din itong gawin.
pinaasa ka lang tapos at the end, hindi na rin naman magbabayad. So, hindi na kayo natapos dun sa paasa. Pangako ng pangako, tapos paasa lang pala. So, ayun, yung mga pinaka-worst na nangyari sa akin. Ito kasi yung paasa na to pala. Ano ko lang. Ito yung shoutout sa'yo. Alam ko, kilala mo yung sarili mo. Siguro napanood mo na rin yung ibang video ko. Sigurado, tinamaan ka ng mga sama na pagsasabi ko. So, ayun. Ang ginagawa mo ko sa akin, pinapaasa mo lang ako. Di ko alam kung magbabayad ka pa o hindi na eh. Lagi mong ginagawa sa akin. Oo nga, minsan nagbabayad ka. Usapan natin, 2,000 per month. Ang ginagawa mo sa akin, 500 lang isang buwan. So, kailan matapos yung atraso mo sa akin? Mga ako ka maghulog ka kayo ng pera. Next week ko pa sasabihin kung ano yung reference number. Next week mo naman sasabihin yung kung magkano yung halaga o kung sino yung nagpadala. Kasi minsan pinapasuyo niya lang eh. So, ayan, bago ko makuha yung padala niya, bago siya magpadala after, mga 1 month. Sabi niya ngayon, first day of the month. Sabi niya, magpapadala ako. Magpapadala yan, mga 15 o katapusan pa. Tapos, bago ko makakuha yung pera, at tapusan na ng February kasi, yung pagpapabigay niya sa akin ng reference number, first week pa ng February. Yung pagbibigay sa akin ng pangalan, second week naman ng February. Tapos, yung amount, third week ng February. Kaya nakukuha ko minsan, katapusan na ng February. So, ilang months yung bilangin ko bago ko makuha yung padala niya, 500 pesos lang. So, ayan. Thank you for watching guys. At sana po ay meron kayong natutunan at maging aral sa inyo yung aking mga experience.